Nako, eto mga sangkay, meron po tayong balita kay Martin Romualdez. Dadamputin na nga ba? Yo guys, what's up? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan? Eto na nga mga sangkay, tingnan po natin ang update tungkol po dito, no? Kay Romualdez, dahil nga po mayroon pong information ngayon na lumabas. Anyway, bago tayo mag-umpisa, no, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Padami po tayo ng padami. Kaya naman, ano pa ang hinihintay ninyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, eto na nga ang nangyari. Meron po tayong balita ngayon kay Romualdez. Ayon po kasi sa report na ito, hindi kaunti, ito naglabas po ng information itong si Vince Dizon, ang ating masipag na sekretary ng DPWH ngayon. Hindi kaunti at maliliit na pangalan. Ito ha, mga buhaya to, mga sangkay, papakita ko po sa inyo yung mga pangalan. Halos 100 na individual na ang inirekomenda ng Independent Commission or ICI at Department of Public Works and Highways na kasuhan sa Office of the Ombudsman kaugnay ng flood control scam. Ba't kaya scam? Dapat corruption to eh. Diba? Sinabi ito ni Secretary Vince Dizon sa isang press conference ngayong Huwebes. At itong matindi, kabilang sa mga pinakakasuhan, sina dating House Speaker Martin Romualdez, dating ako Bicol Representative Zaldico, Sara Diskaya, ilang senador at DPWH officials. Kabilang po dito si Martin Romualdez. So baka may mga supporter pa po dito si Romualdez. Ayan po, kabilang po siya. Ibig sabihin mga sangkay, yung ICI mismo, nakita nila na mayroon nga pong ebidensya laban po kay Romualdez. Sa tingin nyo ba ang ICI ay magre-rekomenda nang hindi sila sigurado? Pinag-aralan nila yan. Tiningnan nila yan. So mukhang may sabit po talaga si Romualdez dito. Ito tingnan po ninyo yung mga pangalan. Sabi dito, ilan sa mga inirekomendang nilang kaso, ikaso ang plunder, malversation, graft, at bribery. Ngayon, ito po, mga sangkay yung mga pangalan. Nababasa nyo ba mga sangkay? Unahin natin sa pinakababa kasi mga ano to, mga big time na mga official. Mga big fish po talaga ito. Tarlac Representative Noel Rivera. Ayan na ha, congressman. Congressman, ito, Surigao del Norte Representative Francisco Matugas II. Cagayan Representative Joseph Lara. Mga kongresista po ito. Oh. Bulacan Representative Agustina Pancho. Pusong Pinoy Representative Hernie, ano ito? Niesay ba yan? Ayan po mga sangkay, medyo malabo eh. Uswang Ilonggo Representative James Ang Jr. Construction Workers Representative Edwin Garjola. Ito, COA Commissioner po ata ito mga sangkay, si Mario Lipana. Grabe. Ito, ganito dapat belhe ka. Hindi po yung, kami kasi dati, may binuwag, ilalampag namin yung mga kurap. Kamusta? May mga napangalanan ba? May mga ganito ba? Belhe ka? May mga ganito ba nung panahon ni PRRD ng mga napapangalanan? Ako walang problema kay PRRD. May tanong lang talaga ako na hindi ko alam kung anong sagot. Bakit walang nakasuhan noon ng mga malalaking isda katulad po nito? Bakit walang mga nirekomenda ng mga pangalan? Bakit itinago ang pangalan?
Di ba? May report mga sangkay na ayaw daw ilabas ni Belgica yung pangalan ng mga malalaking isda. O ito pa. Former USEC Maria Catalina Cabral. Ito pa. Former USEC Roberto Bernardo. Ito, Senator. Ito na, mga malalaki. Ito, mga matitindi na, mga sangkay, mga sobrang lalaking isda na neto. Senator Joel Villanueva. Senator Jinggoy Estrada. Naku po, ayan na, mga sangkay. Naglabasan na po yung mga pangalan. Sana ginawa po ito noong panahon ni, yung panahon ni Tatay Digong. Lalong-lalo na po yung namumuno noon sa PACC na si Belgica, na pinagmamalaki pa naman niya mga sangkay yung kanyang mga achievement di umano laban sa mga korap na opisyal. Naniisa, wala man lang siyang, sa panahon ng PACC, wala man lang silang naisuplong na malaking isda. May naalala ba kayong may nakulong na korap? Sasabihin nila si Dilima. Si Dilima po, ibang kaso po yun, mga sangkay. Hindi po yung tungkol sa korupsyon. Nakagaya po nito, nagnakaw sa pera ng taong bayan. Di ba nga, queen yung tawag kay Dilima? Drug queen? Yun ang dahilan nun. Pero pagdating sa mga korap na opisyal, kahit anong isip mo, walang makukuha, walang makahatak ang utak mo. Tapos sasabihin nila, hindi, wala kasing korap noon. Kalokohan mo. Walang korap noon? Tingnan natin ngayon. Walang korap noong panahon ni PRRD, no? Pero anong sabi ni former President Rodrigo Duterte? Duterte says, ayon daw po kay PRRD, November 6, 2020 ito, ghost projects rampant in DPWH. Pag sinabing rampant, marami sandamakmak na mga ghost projects. Sa madaling sabi, matagal na po itong nangyayari. Pero ni isa na mga big fish, wala po napangalanan mga sangkay. Kaya nga po, nakakatuwa kasi ito pa, si BBM lang pala ang makakagawa na ito eh. 'Di ba? Ang weak leader na sinasabihan, 'di ba? Nasabihan nilang weak leader, pero ito mga sangkay. Kita nyo, mga malalaking isda, pati kasama pa po yung pinsan niya. Ito pa, mga sangkay, matindi. Senator Bong Revilla, former DPWH Secretary Manuel Bunuan. Kita mo, damay po siya. Dating sekretary po yan ni PBBM. Noon, mga sangkay, nakita nyo ba na kinasuhan si Mark Villar? Wala. Sino pa? Eto mga sangkay, Diskaya. Si Sara Diskaya. Si Zara pala to, no? Si Zara Rowena Diskaya, St. Timothy Construction Corporation. Top 2. Ito na yung top 2. Former Representative Elizalde Co. Matik yan. Ito pa. Number 1. Top 1. Former Speaker Martin Romualdez. Ayan ang mga pangalan, mga sangkay, na nasa listahan. Number 1 po siya dito. Number 1 po si Martin Romualdez. Naku, yari. Of course, sasabihin na naman po ng mga supporters ni Martina, wala namang ebidensya, ganyan. Guys, wala lang po tayong nakikitang ebidensya sa social media. Pero, ang ICI may nakikitang ebidensya. Diba? Sa tingin nyo ba? Ito lang. Sa tingin nyo ba, magre-rekomenda ang ICI ng walang ebidensya? Tandaan po natin, speaker po siya at that time. Dalawa sila ni Zaldico mag-partner. Common sense. Tingin nyo, walang gagawing milagro? Tingin nyo, si Zaldico lang? So, mayroon pong ano dito. Ito ha, malamang sa malamang, may ebidensya. Kasi hindi naman po sila magre-recommend ng walang ebidensya, di ba? Ano yun? Sige, lagay niya lang sa listahan. Kahit walang ebidensya. Walang ganun, guys. Ang bihira. Well, ito na po yung mga malalaking isda.
good luck sa kanila. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Sangke Revelation, hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.